po sa lahat. Good morning sa ating Panginoon na tayo muling ginising po ngayong umagang ito at salamat po sa Panginoon sa isang privilege ulit na makapag-share po ng Word of God at salamat sa Panginoon sa paggagabay po sa buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po manalangin muli. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, na muli ginising mo po ang bawat isa, Lord God, na muli magpuri sa iyo at magpasalamat sa kadakilaan mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mo pong pagkilos sa amin, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay hindi nagpapabaya, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkagabay mo, sa pagbibigay, Panginoon, ng magandang internet connection, Lord God, upang ang gawain namin sa iyo, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagkising mo sa amin, sa panibagong pag-asa, panibagong buhay na pinagkaloob mo, Panginoon. Patuloy ka na maging sentro ng gawaing ito, Panginoon. Ikaw ang siyang mahayag, Lord God. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang siyang mahayag, Lord. Ano man po ang mensaheng ipagkakaloob mo sa umagang ito, Panginoon. Patuloy nga pong gamitin mo lamang ang aking mga labi. Ikaw ang mahayag, Panginoon. Patuloy po ako nagpapalinis, Lord God, sa aking po mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Pakalinisin mo po ang aking puso, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Ganon din po ang aking mga kapatid, na ikaw po ang magbigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding sa word mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong pagmamahal, sa iyong walang hanggang pagmamahal, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Muli, ikaw po ang siyang maging sentro at manguna sa gawaing ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yun, so tayo po ay dadako ngayon sa mga taga-Roma chapter 8, verse 31 to 39, ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong maghigit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Papuri po sa pagkabasa ng ating banal na salita sa Romans chapter 8 verse 31 to 39. So, ayan, ngayon pa lang naman po, pagkabasa pa lang po ng ating mensahe, napakalinaw na po ng mensahe ng Panginoon sa atin na ang pag-ibig po ng Panginoon, no one can separate us from God's love, Kaya, glory to God na ito, pinapaunawa sa atin ng Panginoon na anuman po yung pinagdadaanan natin, di ba? Kung anuman po yung mga nangyayari sa atin, God is with us. And hindi natin kailangan pong mag-worry sa kinabukasan natin.
kung sino pa or God, if God is for us, who can ever be against us? Sino daw po ba ang makakapag-api pa sa atin? Sino daw po ba ang magbibigay pa sa atin ng hindi po kanais-nais na gawain, kundi ang Panginoon po pinapakita dito na lahat ipinagkaloob na niya, kahit yung kanyang sariling bugtong na anak si Jesucristo, binigay niya sa atin para ma-save yung ating mga kasalanan. So isa yun sa mga sacrifices na pinagkaloob ng Panginoong Jesus, ang kanyang buhay. Ano pa ba yung bagay na hindi niya kayang gawin para sa atin, Lahat ibinigay na niya, yung kadakilaan po, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, na ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan po ng kanyang anak. Kaya sa lahat po ng mga pagsasakripisyo na ginagawa natin, may mga pagkakataon na marami po sa atin ang minsan nakakapag-isip ng hindi maganda. Pero yun lang ang lagi nating isipin, kung ano yung promise ng Panginoon sa atin. Isa sa mga pangako ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng masaganang buhay. Masaganang buhay na ipinagkaloob niya sa atin. At walang sino man po ang makakapag-api doon sa mga chosen ones na pinili ng Panginoon. We are the chosen people na pinagkaloob ng Lord, na binigyan po tayo ng pagkakataon para makapag-serve sa Kanya. At hindi niya po hahayaan na mapahamak ang Kanyang mga hinirang. Ang pagmamahal po ng Diyos sa atin ay walang pag-iimbot. Siya po ay, kumbaga, no more condemnation sa kung ano man po ang buhay ng mga anak ng Panginoon. Ang Diyos po ang nagpapawalang sala sa ating mga kasalanan. Paano tayo napawalang sala? Sa pamagitan po ng ating pananampalataya, na sa simula po hanggang wakas na ang Panginoon po ay narito sa atin na umiibig. Kaya lagi nating nakikita dito na nothing can separate us from the love of Jesus, from the love of Christ. Na yung pagmamahal po niya sa atin, sabi nga dito, does it mean, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Diba? Sabi nga doon sa Psalms 44, verse 22. Ayan, tingnan natin yung Psalms 44, verse 22. Na, but for your sake we are killed all the day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Diba? So, dito may mga persecution na nararanasan tayo sa pagsunod po natin sa Panginoon. We are facing suffering, struggle, Pero makikita po natin dito na ito po ay minsan ang mga pagsubok na dumarating po sa buhay natin, yun po yung magpapatatag sa atin. Yun po yung patuloy na pagkapit natin sa Panginoon. Na despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Sabi nga, ang pakikipaglaban ay sa Panginoon, pero ang victory po ay ipinagkaloob na po niya sa atin. So, nakikita naman natin dito na tayong lahat po ay makasalanan. Pero ang ating Panginoon ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak para tayo ay masave. So, sa pakikipag-isa po natin kay Kristo, anumang pagsubok hindi natin hindi makakayanin, dahil po meron tayong Diyos na buhay na hindi po nagkukulang sa atin. Kaya, we are more than conqueror. And Jesus, na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin para yun, mag-intercede din sa atin. Kaya, sabi, wala tayong dapat na ikatakot for today, nor for worries for about tomorrow, and even the powers of hell cannot separate us from God's love, Kaya,
ito po ang pinapakita sa atin ng Panginoon na napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin, na meron po tayong assurance, no? Meron tayong pinahahawakan na assurance na love of God. Assurance na si Jesus ginawa niya ng lahat para sa atin. Assurance na yung banal na spirito iniwan niya para sa atin to lead us, to guide us, no, sa lahat ng mga decision making natin. Kaya ano man pong mga suffering, ano man pong mga struggle ang kahaharapin natin, talagang nandyan po ang Panginoon para sa atin. And namatay siya, po, sabi nga dito sa verse 34, who is the one who condemned us? Christ Jesus is the one who died. Po, namatay po siya sa atin to pay our penalty, to pay our sins, no? And more than that, who raised from the dead, and who is at the right hand of God, interceding with the Father for us. So, isa siya sa mga nag-intercede po sa atin. Kaya anuman po mga tribulation, distress, persecution, ng famine ang makaharap po natin, nandyan po ang Panginoong Jesus sa ating buhay na patuloy pong mangunguna sa atin. We are convinced and continue to convince na beyond any doubt, no, kahit ang kamatayan po, no, ay hindi po makakapag-separate sa atin sa Panginoon. Basta we accept Him as our Jesus Christ and Savior, ng mga physical na katawan lang ang mamamatay sa atin. Pero yung spiritual po natin na buhay, no, ay buhay kasama ang ating Panginoon. And nakakatuwa kasi sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, yung victory, no, nandiyan lang palagi para sa atin na we are victorious because of God's love. Kaya makita natin dito, no, na ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin, no, ay si Jesus. Ipinagkaloob niya sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtatanggol sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, ang sakripisyong ibinigay para sa atin ay ang kanyang anak. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng kasaganahan po sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang naghirang po sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpawalang sala sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang magpapatatag sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagliligtas po sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng kapayapaan. At pag-ibig ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng katagumpayan sa lahat ng mga ginagawa natin. At pag-ibig ng Diyos ang walang hanggan, walang katapusan, walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Na kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, lahat ng hardship sa ating buhay, po, it can't separate us. It cannot separate us from God. God gave His Son for us, raised to life, interceding for us. God is for us and graciously give us all. Po, kaya wala na pong iba pang makakahadlang, po, sa pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Kung mapapansin natin dito, di ba, lagi ang sinasabi, sino, di ba? Sino ang makakapagharap sa paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Po, wala po. Walang sino man po ang makakahadlang, walang sino man po ang makakapagparusa sa atin. Wala ang sino man po ang makakapagpataob sa anak ng Panginoon. Dahil ito po ay nagawa na lahat ng ating Panginoong Hesukristo, ano man po yung mga pagdadaanan natin, trials and persecution sa pagharap natin, di ba? Sabi nga, hindi madali ang mag-serve sa Panginoon. Talagang ang daming trials dahil ultimo mga pamilya natin, ultimo yung mga malalapit natin sa buhay, yun pa minsan nagpa-persecute sa atin, yun pa mismo talaga yung mga nagpapahirap sa atin. Pero sabi nga, di ba, natitiyak natin na yung tagumpay po sa pamagitan ng pagmamahal ng Panginoon sa atin ay nandiyon, no? Kaya we are already victorious dahil ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay walang hanggan.
isipin po natin palagi na kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, mahal tayo ng Panginoon. Kaya, yun lamang po naman, napakasimple naman po ng talagang mensahe ng Panginoon sa atin na no power in the sky above or on earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Kaya wag po tayong mag-worry sa anuman pong bukas na darating sa atin, no? We are facing today na kung ano man po yung ipagkaloob ng Lord sa atin, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na siya po ay kasama natin, And we are thankful and grateful for that, na faithfulness ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, na lahat ng mga wonderful things na binigay ng Panginoon sa atin, na yun po ay mapanghahawakan natin para hindi tayo mag-give up, no? Sa lahat ng mga trials, meron man pong nawala na mga mahal natin sa buhay, sa atin, di ba? Yun po ay physical lang na nawala sila sa atin. Pero spiritually, di ba? Babalik na sila sa ating Panginoon. And for that, we are thankful for God. Yung pagmamahal ng Panginoon, ipinapakita niya sa atin, no? Na talagang nandyan siya, standing sa atin, Kaya kailangan din po nating mag-stand firm sa Panginoon. Kailangan po natin na talagang lumakad sa kung ano man po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin and spread natin sa ibang tao yung love, no, yung pagmamahal ng Panginoon na walang katulad, walang kapantay, pagmamahal na walang hanggan, no, na spread natin sa ibang tao, no, ipamalita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung bakit tayo nabuhay, kung ano ang purpose ng buhay ng bawat isa. Yun ay makilala natin ang Panginoong sarili nating tagapagligtas at wala naman kung sino man po ang makakapagpa-giba sa atin. Talagang kaya patuloy lang po tayong humawak sa Panginoon at patuloy lang po tayo na lumakad sa kung ano man po ang mga pinapagawa niya sa atin dahil walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanya. Kundi yung Kanyang pagmamahal ay talaga pong maisabuhay po natin sa buhay ng bawat isa. We are victorious na po sa lahat po ng mga ginagawa natin. Patuloy po ang Panginoon ang siyang magbigay po ng kapayapaan sa atin at magpapatatag sa atin at mabigyan tayo ng kasaganahang buhay at lahat po ng ito ay galing po sa Panginoon. We are nothing without God, Kaya lahat ng pagmamahal, lagi natin iisipin, na ang Panginoon po ay buhay at lagi po, na kasama natin siya sa ating buhay. Ayan, so yun lamang po at kung meron pa kayong maidadagdag at sige po tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, O Lord, muli, Panginoon, na ipinaranas mo ang pagmamahal mo sa amin, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na sa Kristo, Panginoon. Na siya, Lord God, na nagsakripisyo ng buhay para sa aming Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng mga kasalanan namin, Panginoon, na tinubos niya, Panginoon. At sa patuloy po, Panginoon, na nagagawa namin kasalanan araw-araw, maraming salamat, Lord, na pinapaalala mo sa amin, Lord God, kung gaano po kabuti, Panginoon, ang iyong puso at gaano kalaki ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sa mga taong makasalanan na katulad namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, na lagi mo kaming ine-embrace, lagi mong pinapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano po mo kami kamahal, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na maalala namin, Lord God, sa araw-araw na struggle, sa araw-araw na suffering, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ipaalala mo sa amin, Lord God, na nandyan ka. You are with us, Panginoon. You are on our side, Panginoon, na hindi kami matatakot, Panginoon, na you will comfort us, you are encouraged at and confidently say that you are our helper, Panginoon, in time of needs, Panginoon. And we are not afraid, Panginoon, sa anuman po yung mga gagawin ng mga tao sa amin. You are our light, our salvation, Panginoon. Ikaw po ng Panginoon ang aming refuge, ang aming fortress, Panginoon, in our life, Panginoon.
At walang sino man po, Panginoon, ang will bring us down, Panginoon. Walang sino man, Lord God, ang makakapag-reject sa amin. Wala, Panginoon, ang makakapag-put us down, Panginoon, because you are our guard, our Savior, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Ikaw ang nakapagpawalang sala sa amin. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kapayapaan ng puso at ng isip, Panginoon, upang ang buhay na ito na pinahiram mo ay mapagtagumpayan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa victorious life na ipinigay mo sa amin, Panginoon, na because of your love, Panginoon, nandito kami na patuloy, na nagiging matatag, Panginoon, at patuloy na pinagpapatagumpayan ang buhay na ito na pinahiram mo sa amin, Lord God, na patuloy mong paalala sa amin na this is not our home, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay pansamantala lamang na aming tahanan, Lord God. Palagi mong i-ready ang aming puso isipan, Panginoon, na sa pagharap namin sa iyo, Lord God, makakaharap kami sa iyo, Panginoon, na we are wise and faithful servants sa harapan mo, Panginoon. Lord, sobrang thank you po. Maraming salamat po sa pagmamahal na araw-araw, bawat minuto, bawat segundo na ipinaparanas mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat na sa kabila ng mga struggle, Panginoon, ng mga suffering, Panginoon, ito po ang magpapatatag sa amin, Panginoon, at patuloy nakakapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Muli, ikaw na po ang bahalang manguna sa buhay ng bawat isa sa maghapon pa po na gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for keeping us safe, Panginoon, sa bagyo, Panginoon, at sa lahat ng mga sakuna, in Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Muli, ikaw po ang magpala sa buhay ng bawat isa na pamakaragdagan, ikaw ang siyang maghayag sa aking mga kapatid. Ito po ang lahat ng aking samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Yan, glory to God po sa buhay ng bawat isa, and back to you po sa Spirit. Ito pinakita na kung saan ay sa sulat na ito ni Pablo sa Roma ay pinakita dito na tanging sa ating Panginoong Hesus ang nag-i-intercede sa atin sa langit. Ano po, kaya nga po tayo yung sabi nga po ay laging po tayo may panalangin, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Ano po, sabi nga po ito yung magpapakita na sabi nga po dito ni Pablo, Jesus is our interceding, He is the one who interceding for us in heaven. Sabi nga po siya po yung namamagitan, she is our advocate, ano. At yun nga po, siya yung kung saan ay siya yung nagde-depends sa atin dahil nga po sa ginawa niya sa krus sa Kalbaryo. At andun nga po siya yung stands of God's right hand to present our case. Sabi nga po, siya po yung kung saan ay patunay na pinakikita na tanging ating Panginoong Hesus dahil sa Kanya, kaya ang ating Diyos Ama natin ay kahilingan. Ano po, nawa po ba hindi makaya ng data ko. Ayan, bigla akong nag-brown out. Sorry po, Panginoon. Ayan. Ayun na ulit. So, ayun po, makita po natin, malinaw po na kung saan sinasabi nga po dito sa pagiging advocate ng ating Panginoong Hesus. Sinulat din po yun sa atin po ng Hebreo. Napasabi nga po dito sa sumulat sa Hebreo, sabi nga po si Jesus ang dakilang saserdote. Sabi nga po dito sa Hebreo 4:14, at ang sabi nga po dito, magpakatatag kayo tayo sa ating pananampalataya, iyamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos at walang iba kundi si Jesu Kristo na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito nakakaunawa sa ating kahinaan sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siya tulad natin ngunit hindi nagkasala. So ito po yung malinaw. Ano? Ito pong salitang ito ay pinakikita, isinulat sa iglesia. So dahil pag tayo dumaan man tayo sa anumang mga persecution, mga trials, ito po ay nagpapakita na ito ay sabi nga po, no matter what happened to us, no matter where we are, we can never lose into His love. Ano, hindi mawawala yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Yung pong paghihirap natin, hindi po ito yung kahirapan, hindi po yun na makapaghihiwalay sa atin, di ba? At ito pa rin po ang makakatulong sa atin to identify with Him, pardon, and allow His love to reach us and heal us. Yung pag-ibig na yun ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo nagiging matatag. Ano? Ito po yung pakita natin kung gaano nga po ito nga po yung kung saan ay sa kabuuan ng aklat ng Roma ay pinakikita na kung saan ito po yung redeeming grace. It is a letter of comfort and confidence to address atin lahat. Ano po?
Dito naman po sa 35 to 39 na binasa at binahagi sa atin ni Sis Annalyn, sino nga ba ang makapaghihiwalay sa atin ano, hindi yung paghihirap, kapighatian, pag-uusig, gutom at kabaran, kundi sabi nga po dito ay these verses contains of one of the most comforting promises in all scripture. Nga po, ito yung tunay na ipinakita na nagbibigay comfort na pangako sa atin bilang isang mananampalataya. Tayo nga po ay laging nahaharap sa mga kahirapan, sa mga persecution, sa sakit, at kahit nga po sa kamatayan. Pero sabi nga po, hindi daw po tayo ito maging dahilan para tayo magkaroon ng takot o tayo ay mapahiwalay sa ating Panginoong Hesus, ano po, sa ating Diyos Ama din. But dito ipinakakita ng nga ni Pablo, sabi nga po dito, Paul explained that it is impossible to be separated from Christ. Andun nga po yung his death, yung kanyang kamatayan, ay nagpapakita na kung saan ito yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay yung equitable love, yung walang hanggang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon at ng ating Ama. Ito yung nagpakita na hindi po tayo mawawalay sa Kanya dahil pinatunayan natin Panginoong Hesus sa pamagitan ng Kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus. Nothing can stop Christ's constant presence with us. Walang makakahadlang na yung presensya ng ating Panginoon ay nasa atin. Pinakikita, God tells us how great is love so that we will feel totally secure in Him. Yun kaya pinakikita dito nga po yung security natin ay tangan sa Diyos lang na pwede makikita. Ano? Sabi nga po sa pamagitan ng ating pananampalataya, if we believe this overwhelming assurance, we will not be afraid. Kaya nga dapat wala sa atin yung takot. Dahil yung pagpapakita na kung saan na yun na lang po na pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sa krus ng Kalbaryo, tunay na yung kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. At tayo po yun na kung saan nakakaranas ng biyayang ito. Sabi nga po dito sa verse 38, pinakita po dito, na kung saan sabi nga po dito ay sapagkat natitiyak kong ang kamatayan ng buhay, ang mga anghel at mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang kapangyarihan, ang kataasan, kalaliman o kaalinmanganin lang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ang pinadaman niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Meron pong powers, unseen forces. Ano nga po, meron po tayo na kung saan ay may kapangyarihan hindi na natin nakikita. Ito yung kasamaan ng ginagawa ng diablo sa ating kapaligiran at ito naman po ipinakita sa atin na kung saan ipinakita din sa sulat ni Pablo na sinabi nga po meron tayong unseen power at ito nga po ay walang iba si Satanas po kasi nga sabi nga po dito sa atin lagi nababasa nabe-meditate, sabi nga po sa Peso 6.12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga kapangyarihan at taga-mamahala ng kadiliman, na mamayani sa salibutan ito ang kubong espiritual at kasampaan sa impapawid, walang iba si Satan. Sabi nga po ito yung power, forces of evil at unseen, hindi natin nakikita, na kung saan ay pero dito nga po, pinakita din ni Panginoon dito na in Christ, sa ating Panginoon, we are super conqueror and His love will protect us from any such forces. Diba? Napaka yung pag-ibig at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung magiging sandigan at sandata natin para ang kasamaan na ginagawa yung fallen angel, mga sugo ng diablo, hindi makapangyayari sa buhay natin, mananampalataya, dahil alam natin ang Diyos, mayroong Diyos na nagmamahal at namamagitan sa ating mga anak niya na tinawag at ngayon po ay nararanasan natin yung redemption na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At ayun nga po, isa ito sa kapangyarihan na ginagawa na binigay sa atin ng ating Panginoon. May illustration nga po nakita sa Facebook na kung saan ay tayo ay balot na parang saan tayo nasa isang balot sa isang bagay na kung saan ang Satan ay laging tumutokso pero yung balot ng makapangyarihan ng ating Panginoon hindi siya makalapit. Andun siya nang papasok. Kaya ito yun. Yung ating ginagawang itong pag-meditate, pag-aaral, pananalangin, laging pagpapakumba, ito yung weapon natin na kung saan yung evil forces ay hindi makapapanaig sa atin dahil merong Diyos na nagmamahal para sa bawat isa sa atin. Purihin po ating Panginoon. Salamat sa buhay po ni Ma'am Annalyn. God bless us sa bawat isa sa atin. Back to you po, Sis Babe.